Di ba, Ton? Kung sino pa yung pinaka-close mo, minsan nagkakaroon kayo ng samaan ng Ay, loob. opo. So ngayon, nagkasamaan daw kayo ng loob. Sobra yung away na. Anong pinag-awayan nyo? May mga times na, di ba, pag bata ka, may mga love life ka na hindi niya ina-approve. Lahat na ng sinasabi niya, kinokontra ko na. Yung lahat na ng utos niya, hindi ko na sinusunod. Kasi ako po yung... Nagka-clash kayo? Nagka-clash po. Parang dinidiktahan niya yung buhay ko. Yun ang feeling ko. Pag alam kong parating na siya, aalis na po ako. Kumbaga hindi nga na po ako nakikita kasi iniiwasan ko na siya. Paninindigan ko to, galit ka sa akin, galit din ako. Di ba yung kaibigan, dadaling ka nila sa top, dapat galingan naman pumili ng kaibigan. Correct. Kasi may mga kaibigan na dadaling ka sa baba. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at ang guest natin ay isa sa pinaka-talented na member ng Bex Friends. Kilalanin natin mabuti, Ton Soriano. Hi! Magandang araw po, Miss Ay. Hi, welcome back and welcome to my YouTube channel, Ton. Ay, hello po. Welcome. Gusto ka namin kilalanin ng mas mabuti pa, Ton. Nako, Miss Ike, nag-vlog kami for 5 years. Siguro kilala naman na po ako ng mga nasa YouTube. Yes. 5 years na ang Bex Friends. 5 years na rin ang buong Bex Squad. Pero, di ba may bahay kami binuo? May binuong bahay si Bex Battalion. So, kasama kami doon. Kami yung inampon ng grupong yun. So, hanggang ngayon, doon pa rin kayo nakatira? Hindi na po. Lumipat na po ako ng bahay. Since kailangan po namin magsama-sama ng nanay ko, tsaka ng kapatid ko po, si Hernan. At tsaka nagkaroon kami ng something na Ate MC. So, I moved out. Mamaya pag-uusapan natin yung kay Ate MC mo na issue ha. Opo. Bago yan, si Hernan, yung kapatid mo, kilala ko, and I used to see you before nung hindi ka pa active sa show business, Opo. diba? At tsaka hindi pa ayos ang ilong ko doon. Hindi ko na nga sinabi. Hindi naman halata in fairness sa magandang pagkakagawa. Thank you po. Kaya nga, diba? Ton, paano ka ba talaga nagsimula dito? Di ba sa vlogging world ka naman talaga nag-start? Sa sing-along. Okay. Nag-start po ako sa The Library Comedy Bar. Kay Mamo? Kay Mamo po ako nag-start. So, yung kuya si Hernan, nung makeup artist niyo po dati, si Hernan po yung palaging, Tonton, may singing contest sa ganito, sumali ka. Ako yung, hindi ako mahilig sumali sa singing contest kasi takot po ako eh. Duwag ako pag yung parang may judge. Kakabahan ako pag alam kong minamarkahan nila yung ginagawa ko. So, pinimik niya ako niya, Ton, try mo lang. Hindi natin goal, manalo ka. Ang gusto lang natin dito. Mapakita yung talent mo. Opo. At saka ma-expose. Ngayon, doon ko rin po nakilala si Chad Guinness. Kasi, magkaibigan si Chad Guinness tsaka si Hernan, yung kapatid ko. Makeup artist nga si Chad. Ang sabi ni Chad, kailangan ko ng singer para sa library. Sabi ni Hernan, di ba lang epal yung kapatid ko? Sabi niya, yung kapatid ko kumakanta, isali natin. Doon ako nag-start na maging library. Hindi po ako nanalo ng contest yan. Pero, ang hindi ko makakalimot ang sinabi sa akin ni Mamu. Mamu, by the way, is Andrew Derial. Derial. Yan, ang mga talagang owner ng library. After ko pong na-announce yung winner, runner-up po ako, pinatawag niya ako sa office. Sabi niya, andito ako, kinukuha kita kasi mahilig akong kumuha ng talunan. Yun ang sinabi ni Mamu. Hindi ko makakalimutan yung sabi niya, kumukuha ko ng talunan. Kasi parang yun po yung ihoho niya. Kasi yun ang driving force lagi ni Mamu eh. Tuturuan niya. Pero mas nahasa po ako nung pumasok na ako sa punchline and laugh line. Pero nung pumasok ka, as a singer, di ba? Hindi naman host talaga agad, di ba? Ang difference po kasi ni library to punchline laugh line, punchline more on comedy. Si library po, comedy and sing-along. So more on kantahan din. Don't question, bilang tao ba, komedyante ka ba talaga? Paano hindi nga po, Miss Ike. Sobrang tahimik ako. Yung parang kwentuhan, masaya akong kwentuhan tayo. Pero hindi po ako yung magpapunch ng comedy every now and then. Hindi katulad nila Bex Battalion na magpapatawa sila. Si Petit, lahat ng kwentuhan nyo, parang magpapatawa sila. Hindi po eh. More tahimik lang ako, kinig-kinig. So paano ka nakisabayan sa kanila nung nag-punchline ka? Nung nag-punchline po, nung mga first months, hindi ko rin makakalimutan yung sinabi ni Ate MC. Kasi lahat ng bago, isasalang kay MC. Si Jegs, naku, marami din. Si Jegs. Rin ako tungkol kay Jegs. Kasi manager siya dati, di ba? Punchline. Correct. Umakit ako kay MC. So, kailangan, pagkasama mo si MC, may isasagot ka sa kanya. So, ito na, tinesting ako kay MC. Sabi gano'n ni MC. Hoy, di lait na. Di ba po sa comedy bar, lait? Parang yung itsura mo, lalait-laitin nila. Sabi gano'n ni MC. Taba-taba mo yan, ganyan. Alam niyo po kung anong sinagot ko? Smile lang ako. Tapos nagsumbong siya. Sabi niya, Orly, ano ba itong pinasok mo? Nakangiti lang. Hindi po pwede yung nakangiti lang. Dapat may isasagot ka sa kanya. Pang sagot ka, pang banter. Kinuha po kasi ako from library. Kinuha ko ni Laugh Line sa library. Kailangan ni punchline, laugh line ng talent. So, kailangan ng reliever. Ngayon, first night ko nag-relieve kay Tita Jegs sa punchline. Kung alam nyo lang pong ugali ni Jegs. Gusto na ugali ni Tita Jegs. Siya yung sabi niyang ganun,
Oh, ikaw yung tonton? Ganun pa yung mukha niya. Siguro, bully siya. Bully siya, pero naging ka-close ko. Sobrang close kami ni Jeg. Di, ito, nasabi nga, ikaw yung tonton, di ba? May pagkain kayo dito, ha? May libre kang rice, ang ulam mo, fried rice. Nakaganon ako sa kanya. Kasi di ba may, kayo, pack meal? May free meal kami. Pero nagjo-joke lang siya. Tapos, may libre kayo iced tea, dalawa ha. Sabi ni Miss O, Jegs ka mo sa si Tonton. Di okay naman siya, matuturuan natin siya. Parang kaya niya naman. Tapos, nag-start na nun. After 2 months, na-regular po ako ng punchline laugh line. Parang si Jegs din somehow nakatulong na, okay yan, kunin natin siya. Kasi pag may bago po sa punchline, kay Jegs dadaan. Si Jegs ang mag-aano. Parang master initiator si Jegs? Opo. Kasi pag si Miss O po ang pinaka-manager, di ba? Kumbaga parang kahalili niya si Jegs. Si Miss O, pag okay kay Jegs, ibig sabihin, itatrain ni Miss O. Kaya yun ang history naman namin ni Jegs. Tapos nun, after mo na perform sa mga ganon, sa mga comedy, di ba, skits yan, stand-up, naging popular ka na naman online. Ang pinakauna nag-trend na viral na sa TV ko po, yung sumali ako na Miss Q&A. With Meme Vice. Yes. Sumali po ako. So, nagkaroon kami ng skit-skit. Naging trending po yun. May mga out-of-town shows kami. Ay, ikaw yung sa Miss Q&A, di ba? Ganun po. Yun yung una. Magkakilala na ba kayo ni Mimi noon dati? Nakikita niya lang po ako sa stage ng punchline. Pero hindi po kami close. Pero nung sumali po ako, yun parang naging okay na kami. Parang naging baby ka na niya after. Naging baby. Actually, kasi po, yung kagrupo ko, si Kitty at saka si Orly sa Bex Friends, yun po, mga high school pa lang, best friend niya na. So, syempre, dahil close niya yun, naging ka-close ko si Mime. Tapos si Ate MC pa, pinupush niya ako na pinupush lagi kay Mime na sumama. Maging close din po kami ni Mime. Then, after nun, yun na yung yung talaga at nakilala ka na talagang magaling ka kumanta. Kasi hindi naman lahat ng alam ng tao na nagpo-perform ka sa Punchline Library, hindi talagang magandang boses mo. Naging viral ka because, naging talk of the town ka because no less than Adele herself. Alam mo may story yun, Miss Ikes. Kasi, di ba nung pandemic, bumubuo ng Biceps Battalion. So, may mga tao nag-sponsor ng gamit, nagbibigay ng appliances. Ngayon, yung parang tita-tita ni Kuya Chan, sa Amerika, piniem ako. Sabi niya, Ton, ano pang kailangan niyo sa bahay? Ay, tita, kailangan po ng ganito, washing machine. Kailangan po ng rep, tita. Ganun ba? Di bili siya ng rep. Bili din siya ng washing machine. Sabi nga, isa lang request ko, Ton, kantahan mo ko. Oh, wow. So sabi nga, ay, sige po, wala pong problema. So ako ngayon, nagre-record ako ng kanta. Seryosong song kasi yun lang yung hiniling niya sa dami ng binigay niya, di ba? So sabi ko, sige po, kakantahan ko po kayo. Ngayon, may assistant si Ate MC na magugulutin po kasi talaga ako. Ngayon, yung pintuan ko nakabukas. Nandun siya, yung parang pag makikita ko siya, ginugulat niya ako. So, di ba bilang may karga kang gulat, sinara ko yung pinto, alam kong walang papasok. Pumasok si MC. Sabi ko, parang may aura, yung parang may umaikot sa akin. Tapos, bakit ang bango? Nakapikit po akong kumanta. Sabi ko, parang ang bango. Pag mulat kong gano'n, andun siya, nakakulay puti, nagulat ako. Alam mo, Miss Ikes, maraming mura yun. Kasi gigil na gigil siya sa akin. Kinat ko lang yun. Kasi di ba, pag maraming minura, overkill yung mura, mababa siya ng tao. Di pinanood ko. Kasi isisend ko po doon sa nagbigay ng ref. Sabi ko, MC nakakatawa. Post natin. Sabi kong gano'n. Madaling araw po ito nangyayari. Madaling araw, ay sige, patingin nga. Natawa rin siya. Di, tinanggal ko po yung ibang mura. Pagkagising ko, yung first time ko po kasi nag-post sa TikTok ng video. So, pagkagising ko, viral yung video. Tapos, miyami ang konti yung nag-PM na sila. Kuya Luis Manzano. Na, Ton, pwede ko bang mahingi yung video mo? Ipapost ko yan sa social media. Sabi ko, opo. Tapos, hanggang sa kumalat, as in, hanggang sa ibang bansa po may nag-PM sa akin na, nakakatawa yung video mo. Totoo ba yun? Sabi ko, kung alam nyo lang, totoong-totoo ho yan. Tapos, one time, may nag-PM sa akin ulit. Sabi nga nun, oy, si Adele nag-comment. Sabi ko, ay, talaga? So, chinek ko yung account. Sabi ko, siya kaya to? May blue check. Hindi pinabayaan ko na. Sabi ko, baka naman hindi siya yan. Ngayon, kinuha po ng mga abante, para mga news online. In-screenshot din na si Adele nag-comment kay Tonton, ganyan. Ngayon, siguro, ang daming nagbabash dun sa comment na, is this really you, Adele, ganyan. Kinukulit siya. Hindi ko na nakita yung comment. Dinilit niya. Pero, the minute that you saw na it was a blue check account, because pag sinabi natin blue check, it's verified. It's really her. Opo. Ano naramdaman mo? Alam mo, sabi ko, totoo ba to? Ibig sabihin, nakita niya na ako. Kasi pag idol mo, di ba parang may disbelief ka ng konti na na-recognize niya. Siya kaya talaga to. Pero alam ko naman pong siya yun. Pero sobrang saya. Parang, napansin niya ako. Pero ang hindi serious yung ginagawa namin. Kumbaga, nakakatawa kasi. Pero masaya pa rin ako, syempre, dahil napanood niya. Napansin ka Nung niya. nakita ko nga lang po si Miss Regine Velasquez. Kasi growing up, ang mas idol ko si Miss Regine. Kasi di ba, pagbading, ang taas. Siya ang peg talaga. Yes. Si Red. Nung may TV show kami sa GMA7 po dati, nung na-meet ko siya, sabi nakaganyan ako, oh my God, yung idol ko nasa harapan ko. Iba po yung feeling. Yung
parang overwhelmed, parang sa sobrang saya, parang pwede na akong mamatay bukas. May ganun po kasing feeling, di ba, pag idol mo. At saka nakakatuwa din kasi kilala na rin po ako ni Miss Regine as Adele. Kasi pag nag-guest po ako sa show niya sa dati sa GMA na Sarap Diva, as Adele ako palagi. Ako, nung sinasabi sa akin ni Miss Ian, handler ko, ay si Toz, ay si Adele yan. Na ano na sa head ko talaga na Adele. Para naging ano mo na yun, tag na sa'yo yun. Kasi naman, in fairness naman to you, ang ganda talaga ng boses mo. Wala po yun, Miss Ay. Diba? Charat. Ang ganda, diba? Sabi nila katimbre, pero nakakaya naman kung kaboss ko si Adele. Siyempre. At least kahit pa paano, meron kang signature of Adele. Opo. Diba? Actually, ako lang po yung gumagaya sa boss niya sa Philippines. Kaya pag nag-concert po si Adele dito, imposibleng hindi ako manonood. Diba? Manonood talaga ako. I know. Tapos after noon naman, Ton, eto na, sunod-sunod ka na. Opo. Yan na yung racket-racket. Lagi na rin po ako sa Manimeme sa vlog. Masama-sama na ako. Kumbaga parang bit-bit po ako palagi ng MC kay Meme. Oo. So, ganun kayo ka-close ni MC? Opo, para ko siyang, parang nung tumanda ako, nagkaroon ako ng best friend. Actually, tatlo kami. Ako, si Tetay, tsaka si MC. Inseparable na si kami Mother noon. Tetay. Nung pumasok po ako sa Punchline, ang una ko naging ka-close si Tetay. Ngayon, ang ginawa niya, ka-close ko si MC. Parang, eto si Tonton, no? Parang alagaan mo. Oo, ikaw parang, ang ano. nako, baka madaldal yan, Baka kung ano nung sabihin niya, ganyan. Sabi, hello po. So, naging ka-close kami. Hanggang sa, may kondong tinitirahan si MC. Kailangan ko mag-move out kay Kuya Chad kasi po, nakabili na ako ng kotse. Nung kay Kuya Chad po ako nakatira, wala siyang parking na extra for me. So, I have to move out para maghanap ako ng ibang kondo. Inalok naman natin MC, sabi niya, meron dito, may parking na din. So, magkapit bahay kami. So, hindi pa pandemic, para na kami magkasama sa bahay. Ganun po kami ka-close. Tetay will go there, mag-sleep sa bahay ko. Parang magkakasama kami palagi. Pero diba, Ton, ang sinasabi nila, pag ikaw ang pinaka-close dun sa tao, kung sino pa yung pinaka-close mo, minsan nagkakaroon kayo ng samaan ng loob. So ngayon, nagkasamaan daw kayo ng loob. Sobra yung away na. Anong pinag-awayan nyo? May mga times na, di ba, pag bata ka, may mga love life ka na hindi niya ina-approve. So may love life ka na hindi niya in-approve? Hindi niya in-approve. Okay. Ngayon, nagpalit ako ng boyfriend. Parang, bakit ka nagpalit ka agad? Okay. Kakatapos mo lang dito sa ano na to, sa taong to, igalit ako dyan, ganyan. So, ayaw niya na nag-jowa ako ulit kasi sabi niya, pagpahingihin mo naman ng puso mo. Bago ka nagpalit ng jowa, gano'n ba katagal? Hindi ka ba nag-follow ng 3 months rule or what? 6 months po. In fairness. Ay, hindi. 6 months kami nagtagal nung lalaking ayaw niya. Okay. And then? So ngayon, nung bago kong karelasyon, parang ayaw niya kasi ano ba yan? Kakapalit mo lang tapos mainit ang dugo niya. So lagi na kami nag-aaway. Siguro dahil bilang, hindi ko masasabing bata ako Parang, di ba pag yung gusto mo, kinokontra, mas nanggigigil ako. Pinipigilan ka, mas nakakaano ka. Opo. Parang lahat na ng sinasabi niya, kinokontra ko na. Yung lahat na ng utos niya, hindi ko na sinusunod. Kasi ako po yung... Nagka-clash kayo? Nagka-clash po. Kasi naiintindihan ko siya kasi he's older than me. Parang he cares for you. Opo. Yun lang naman yun Yun lang yung one word na ano niya sa akin, I care for you. Parang sundin mo ko kasi makakabuti to para sa'yo. Pero bilang, hindi gusto ko to Opo. Parang dinidiktahan niya yung buhay ko. Yun ang feeling ko. Okay. That time. Na parang, ano ko ba? Okay lang naman to. Hindi naman ako nagsusugal. Hindi ako nagbibisyo. Hindi ako nagiinom. Sana supportahan mo naman ako dito. Kasi ayaw mo rin sa isa. Sana naman ito magustuhan mo rin. So hanggang sa umalis na ako ng bahay. Siguro hindi kami nag-usap ng mga kulang-kulang 1 taon. Tagal. Opo, ganun po. Paano yun? Ang late lang ng mundo nyo. Paano pa nagkikita kayo? Deadmahan kayo? Or nag-iwasan kayo? Iniiwasan ko po siya. Kasi syempre si MC siya. Kumbaga parang siya sa mga pioneers ng comedy bars ngayon. So pag magkikita kami, sa bahay pag uuwi ako, parating siya. Pag alam kong parating na siya, aalis na po ako. Sabi ko, ay, naku, andyan na siya. Aalis na ako. Kumbaga hindi na po ako nakikita kasi iniiwasan ko na siya. Pero to, anong time na yon? When did you realize na parang, oops, kailangan ko nang ayusin to? Paano kayo nagkabate? Miss Ike's, ganito kasi nangyari niyan. Si Meme, di ba magkagalit na kami? Tagal na namin magkagalit. Si Meme, may bar na, tinayo na yung comedy bar. Alam mo ba na tinayo si Vice Comedy Bar, naiwan ako sa hideout, ako lang ang naiwan. Na performer? Nasa grupo namin, naiwan ako. Sabi ko, masakit yun Yeah, para ka na outcast. Pero alam ko na hindi na ako kasama kasi magkaaway kami. Yes. And he's part owner nung bar. So, tanggap ko na hindi ako kasama. Alam mo kung saan, ayun, naiiyak ako nung sabing gano'n ng mga tao. Bakit si Tonton wala? Sabi nila, di ba grupo siya ng mga bakla? Bakit siya excluded? Sabi ko, hindi ako na-hurt na hindi ako kasama. Na-hurt ako sa comments ng tao. Tapos may nag-offer pa na ibang bar. Sabi gano'n sa akin, pwede ka dito sa amin. Kung hindi ka niya kukunin, dito ka na lang sa amin. Sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta sa bar na yan. Kasi pag pumunta ako sa bar na yan, kaibigan ko si Meme, si Vi. Kaibigan ko rin si Miss O. Kumbaga, ma-hurt din sila pag pumunta ako doon. At saka, pag pumunta ako doon, parang talagang sinara ko na yung bridge para makaayos ko sila. So, ang nangyari, nag-ooperate na si Vice Comedy Club. Si Meme, parang kakausapin niya na daw po si Ate MC about me. Ikaw ba, MC? Handa kang mamatay nang hindi mo nakakaayos si Tonton? Sabi na Ate MC, hindi. O bakit pinapahaba mo pa yan? Actually, sila po ang nag-reach out sa akin
kasi galit din ako eh. Kumbaga, galit siya sa akin, pero galit din ako. Ayoko po kasi umabot sa pagkakataon na ni-invalidate ko yung feelings ko. Sabi ko, hindi. Kumbaga, parang panininigan ko to, galit ka sa akin, galit din ako. Ayun, tumawag sa akin ng kapatid niya. Eh, yung mama ko po, nasa mall kami ng mama ko, may bibiling kaming gamit. Sabi niya, Ton, asan ka? Kuya, andito ako sa mall, kasama ko si mama. Tawagan mong ate MC mo ngayon. Sabi niya sa akin, ay, naku kuya, galit sa akin yan, baka mapahiya lang ako. At saka, sabi po, sige kuya, ayoko, pag-iisipan ko muna. So, uuwi muna ako ng bahay, mag-iisip ako. Di umuwi po ako ng bahay. Pero yung mama ko narinig niya. Actually, yung family ko, sobrang ka-close nila. Umuwi ako ng bahay. At saka, before that, lahat po sila, yung parang mga super ka-close ko, hindi ka ba makikipagbati kay MC? Sabi nung nanay ko sa akin, ha, ate mo yun? Di ba tinulungan niya tayo? Sabi ko, ma, ayoko eh, galit ako eh. Kahit po yung boyfriend ko, sinabi niya sa akin, makapagbati ka, ate mo yan, magpakumbaba ka. Yeah. Parang hirap po magpakumbaba pag galit, no? Nasa bahay po ako. Teto, nag-away na rin kami kasi ayoko makipagbati kay ate MC. Tinawagan ko siya, unattended. Parang nag-drop po yung call. So, ibig sabihin mo parang ini-end call niya? Hindi po, naka-block ako sa lahat ng social media niya. Okay. So, hindi ko siya makontak. Kuya, hindi ko naman siya makontak eh. Ganun ba? O sige, sabi niya, after ng show mo sa Hideout, magpunta ka ng Vice. Sabi ko, oh my God, kaya ko ba to? Kaya ko na ba siyang makita? Kasi there were times, Miss Ikes, manonood ako ng mga vlogs. Pero pag nanonood ako ng Bex Battalion, nakayako ako. Kasi ayoko siyang makita. Ganun din pala siya sa akin. Ayaw niya rin ako makita. Ang hirap kasing kumilos ng yung circle niyo. Kasi iisa lang Opo, sobrang isa lang. Magbabangga at magbabanggaan po kami. Di kinausap niya na ako, oh, kamusta ka? Ganun, okay ito yung lang. nagpunta ka na, Nagpunta na ako kayo. ng Vice, pero dahan-dahan ako naglalakad. Pupunta. Kasi sabi sa akin ng mama ko, na, please pumunta ka na. Yung mga kaibigan namin, Miss O, si Miss O, pumunta ka na. Kahit po yung boyfriend ko, baby, pinapupunta ako ni Ate MC. Oh, talaga? Sige, puntahan mo na siya. Ang lambot mo doon sa baby, ha? Diba? Oo. By the way, nandito yung boyfriend niya. O, tapos, nung nagkita na kayo? Dahan-dahan po ako. Tapos yung mga kasamahan namin, doon sa comedy bars, yung parang nagulat sila na, oh, bakit ka nagpunta dito? Eh, nandiyan si MC. Sabi ganun. Nag-hi lang ako sa kanilang lahat. Pero nung nandun ako sa dressing room, yung parang, oh my God, ito na magkikita na kami. Nakaupo siyang ganyan. Hi ate. Sabi ko lang hi ate. Yumakap na ako kagad. Sabi niya, hindi siya umiyak, pero iyakin yun na. Siguro hindi ko alam kung tinitiis yung iyak niya. Parang nilibot niya ako kaagad. Tinur niya ako, oh, dito ka na ha, kukunin ka na namin. Bait naman. Sabi niya, syempre sabi ko, parang feeling ko, nung kinuha na nila ako, I'm finally home. Kasi di ba, sino yung makakasama ko? Parang prodigal daughter or son, no? Isa lang, it only goes to show, Ton, na mahal ka niya talaga. Opo. Na-realize mo rin ba along the way nung samaan niyo ng loob na maybe yung pinaglalaban mo, tama also, na medyo nahigpit siya, pero na-realize mo rin na ba yung pinanggagalingan din niya is out of love din? Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, Te, nung nag-usap-usap na kami, mas OA ka pa kay mama. Si mama, hindi ako kinukontra sa mga gusto ko. Siyempre, ikaw nagbibigay sa nanay mo. Talagang hindi ka ako kontrahin mo. Kumbaga siya, ako tumutulong sa'yo eh. Siyempre, masasabi ko yung gusto kong sabihin. Diba? The end of everything na nagbati na kayo, na-realize mo rin na yung love niyo sa isa't isa reigns above all, di ba? The pride, above everything, yung galit, di ba? Kasi naayos niyo eh. Naayos po. Oo. Take me to that day na naayos na kayo and then ngayon nagpa-perform ka na sa? Sa Vice po. Exclusive na po ako. Nung kinuha niya ako, sabi niya, kunin kita pero exclusive kita. In-exclusive po kami ni Meme. Actually, lahat ng talents ng Vice, exclusive po kami. So, syempre, nagkapasalamat din ako sa Hideout. Tsaka sa mga kaibigan ko na, alam mo, Miss Ikes, mong mag-isa ka lang. Mag-isa? Yung mga kaibigan mo, hindi mo sure to ba kinakausap nila ako ng as friend or pinakikisamahan ka lang kasi nakasama ka na. Pero alam ko na mas kampi sila kay Ate MC. Syempre, iba mentor din nila si MC. So, may mga tao na kasama ako na actually yung sobrang naging close kami nung magkaaway kami na Ate MC, si Anton Diva. Kasi sabi nga, Ton, sana magkabati na kayo ng ate mo. Tsaka lagi ko kasi siya kasama that time. Dati kasi, chika na kami. Pero nung iniwan, parang feeling ko, naiwan ako ng lahat. Oo, parang me against the world. Siya na nandun para sa'yo. Opo. Kumbaga, yung mga, pag nandyan kami sa Hideout, yung mga bakla nasa dressing room, ang gagawin ko, aalis ako, nasa likod ako, doon ako manonood sa likod. Ganun po yung naging routine ko. Yung parang ayaw nyo sa akin. Ayaw ko rin maging friend sa inyo. Tsaka, papasalamat din ako sa may-ari ng Hideout. Boss, nandun sila habang hindi pa ako kinukuha ng mga ate ko talaga. Salamat din sa Hideout. Kay Boss Reden, tsaka kay Madam Marie Chris. At saka natanggap nila nung kinuha ko ng Vice na nang walang galit sila. Walang galit. How nice naman. Opo. Alam mo, dapat saluduhan yung mga taong ganyan, yung malawak ang pang-uunawa na para sa kanila, naintindihan nila pagka may growth at trabaho din naman na bibigay sa'yo, di ba? Anong learnings mo dito, Ton, sa pinagdaanan mo, sa friendship mo kay MC, sa lahat? Actually, love ko lahat ng kaibigan ko. Pero feeling ko sa friendship, dapat meron kang boundaries somehow. Kasi parang pag binigay mo lahat
lahat sa isang tao. Halimbawa, na-hurt siya sa akin kasi binigay niya lahat sa akin. Kumbaga parang ganun siya mag-love eh. OA siya mag-asikaso, mag-intindi sa akin. Siguro dapat wag mong ibigay yung 100%. Kasi parang at the end of the day, friends kayo, pero may mga times na hindi kayo magkakasundo. Pero wag ibigay lahat. Yung nagkabati kayo ni Mama MC, naupuan niyo ba yan? And then nasabi mo sa kanya na, eto na, pwede ba? Okay na tayo. Opo, tanggap niya yung boyfriend ko ngayon. Parang masaya siya na magkasama kami palagi. Naging supportive naman na po siya. Ang boyfriend mo ngayon na kasama mo ngayon, mag-1 year na kayo. 1 year na po. 1 year na, di ba? So, siya din yung kasama mo nung time sa sobrang down na down ka. Sobrang sabi ko nga, pasensya ka na, nakilala mo ko ng malungkutin. Di ba yun yung mga taong talagang dapat yung keeper ang tawag nga nila, di ba? Sabi ko nga, pasensya ka na kasi nung mga panahong iyak ako ng iyak, makikita niya ako malungkot. Sabi niya, ba't ka ba umiiyak? Kasi hindi ko masabi sa kanya, may problema ako. Parang kasi yung family ko siya, di ba, si Ate MC, parang inaaway ako nung nanay ko. Parang sabi ko, sorry, kung lagi, pag nakikita niya ako, parang bugnutin, parang mainitin ulo. Hindi naman po ako mainitin ulo, pero tahimik lang, ganun. Pero at least, diba, you've proven that through test of time, he's still there for you. Andito nga baby nga tawag mo diba? Ang lambot mo dun, Ton. Diba? Nakakaloka, diba? At saka, alam mo, feeling ko naman, Ton, sa lahat ng pinagdaan, kasi in a friendship naman, wala naman perpekto, diba? Wala ngang perpektong buhay, diba? Pero yung mga learnings, yung mga experiences na binibigay sa atin ito is yung magpapatibay sa'yo lalo. Opo. Diba? So, I'm pretty sure ngayon na nandyan ulit si MC, hindi man agad-agad magbabalik agad-agad yung kung ano yung dati. Pero hindi, okay na po kami. As in, parang nga po hindi kami nag-away. Di ba? At least ang ganda na meron ka namang isang mother dear na nandyan na tagapagtanggol mo. Ang nakwento ko nga po yung sa friendship kasi yung family ko, ayos naman po kami. Kumbaga, parang close naman kami nanay ko, ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko. So, ang story ko talaga yung recent na nangyari sa akin. Yung sa amin nga po nila Ate M. Silang Bex Squad. What are you thankful for? Thankful ako dahil magaling akong pumili ng kaibigan. Kasi, di ba yung kaibigan, dadaling ka nila sa top. Pwede ka ako rin po, nakapili ako ng kaibigan na tumutulong. Sabi ko pag sa mga interview, dapat galingan mong pumili ng kaibigan. Correct. Kasi, sabi niyo nga po, they can mold and break you. Yes. May mga kaibigan na dadaling ka sa baba. Correct. Ang napili kong kaibigan, yung mga nag-aangat sa akin pataas. Correct. Kaya, I believe that so. And di ba sabi nga nila na parang if you're surrounded with good people and positive people, di ba, the positivity will just go around you too, di ba? Ton, although ang bigat ng story mo, pero di ba, ang ending, ang ganda. Okay na, sobrang ang gaang po ng buhay ko ngayon. Kumbaga, nag-work ako sa comedy bars. At the same time, nag-vlog ako. At saka at the same time, na-rekindle yung friendship mo doon sa isang taong malaki ang utang na loob mo. And then, nandyan talaga at na-prove mo na MC really loves you. Di ba? Sobrang mahal nga. Oo, so sobrang mahal niya sa'yo. Sobrang mahal na mahal. Gusto ka niyang protektahan sa lahat ng sakit. Di ba? Kasi baka, sabi niya, bakit yan? Baka laruin ka lang yun. Baka saktan ka yan. Lagi siyang ganun pag may jowa ako. Ano naman ang linya mo? Hayaan mong masaktan ako para ako mismo makaalam. Hindi na, wala pa po akong linya. Ganun, okay. Gaganunin ko lang siya. Siya kasi pag yung love niya hanggang yung love niya pa rin. Yeah! Charot! MC alam na. Sana makausap niyo si Ate MC. Oo nga, MC calling. Ikaw na next But anyways, Ton, thank you for sharing your story. Kasi thank you, Miss maganda to dahil para sa mga magkakaibigan na nagkakaroon ng Ako din, may mga kaibigan ko kung nakakasamaan ko ng loob. Pero minsan, tatawanan nyo na lang yan. Parang, pinagdaanan nyo after, parang siraulo ka, nagdaan tayo sa ganyan. May ganyan talaga no? Kasi parang pag sobrang close nyo, talagang imposible hindi kayo magkakagalit. Pero pag nagkagabati naman kayo, parang sobrang mas stronger yung friendship. Tsaka diba, Ton, niniwala ka doon, kung sino pa yung pinakamahal na mahal mo, minsan yun ang pinakamakakasakit sa'yo na masakit. Sakit talaga. Pero pag after naman nun, yun din ang magmamahal sa'yo ng sobra-sobra. At saka yung love ni Ate MC, totoo. Hindi fake. Parang pakitang tao, hindi. Yeah. Basta pag pinili kita bilang makasama ko, lahat ng support na ibibigay ko sa'yo, tatanong niya, nagpa-check up ka na ba? Yung mga sa sa health mo, yung sa lalamunan mo, ganyan. Ganun po kayo yung mga niya. Nabigyan mo na ba yung nanay mo ng ganito? Ganun siya. Talagang chine-check niya lahat. Ang advice ko lang kay MC, para naman sa sarili mo, i-relax mo rin yung sarili mo. Relax mo yung utak mo, magkaroon ka ng peace of mind. Yun lang gusto ko sa kanya. Oo nga, kasi sa sobrang buti niya, bilang kaibigan. At syempre, yung responsibility niya sa bansa natin. Charot, si BBM na naman. Kamukha niya lang po yun. Kamukha lang. But anyways, Ton. At saka hindi lang po ako inaasikaso yung Miss Si Teta inaasikaso niya rin. Sila Miss O, yung grupo namin, Bex Battalion, si Kuya Lassie, si Kuya Chad, iniintindi niya lahat. So much on his plate, no? Pero, and yet, he's got so much love to give. He's such a generous friend. Yes. And for that, you are blessed. Yes. Diba? Ton, thank you for sharing your story. Miss Can you please invite everyone kung saan mo sila
sila gustong invite, saan kanila mapapanood. Yes, guys, punta po kayo sa mga subscribers po ni Miss Ike. Punod po kayo sa Vice Comedy Club. Andiyan po ako every Thursday and Friday. Tsaka po, follow at tsaka subscribe po kayo sa Bex Squad, sa Bex Friends, Bex Battalion, Petit, Chad Kinis, Divine Tetay. Bait mo, talagang pinromote mo lahat. Tsaka si Tita Jex, panoorin niyo po. Yes, parang awa si Tita Jex. Batiin mo naman si Baby na nanonood dito, Baby ko, I love you. Wow! Di ba? Binabantayan siya, Opo. Tapos nung pinakilala sa akin talaga, proud siya kay Ton. Sumama po kasi sa kanya, crush niya po kayo. Again, ladies and gentlemen, Ton Soriano. Thank you po, Miss Ike. Salamat po.